Hello guys, good day. So welcome back sa ato ang klase no. So hopefully nga nag-enjoy mo sa inyo ang long weekend. Bisan og naay pabaon nga duha ka problem sets. And gamay naman pud kito, di ba? Kuha naman to duha ka items per problem set. And also mag-expect ko nga nansiran dito ninyo nga perfect mo ato kay syempre nahatag naman to nako sa inyo ang seat work or sa inyong assignment, 'di ba? Familiar kayo. So, yes, let's proceed no. Dili na to mapalangan-langan kay ang ato ang topic karon, first topic na to for the final exam for the final term kay taas gyud siya. Medyo taas-taas siya and yes, kailangan ta mo habol-habol para di ta magdali, no? So, let's proceed. So for today, our topic is all about plane surveying. So karon mo touch na ta dito sa katong nay mga instruments. Kung na-observe ninyo nga ang ato ang topic last time kay all about unsaon pag survey gamit ang basta kay wala pa yung instrument, wala pa ninyo ang gina-term as camera, no, or transit. So let's proceed. So plane surveying. Plane surveying is a survey in which the Earth's surface is assumed to be plane and the curvature of the Earth is ignored. Yes, na-explain na ni sa inyo as atong mga murag topic number 2 man to, no? So again, sa plane surveying, plane lang yun siya, assume nga plane, no? Um, the plane surveys extend only over small areas, and the lines connecting any 2 points on the surface of the Earth are treated as straight lines, and the angles between such lines are taken as plane angles. So, yes, so, di ba, we all know nga ang Earth kay spherical siya, so dili gyud siya technically, dili gyud siya inana nga plane, dili gyud siya, kung naay linya diha, dili gyud makaingon nga straight line gyud siya kay syempre spherical ba ya, di ba? Pero diri sa plane surveying kay since gina-assume man siya to be plane, so ang mga lines nga atong makuha ga diri nga survey kay gina treat na to as straight lines. Also ang angles kay gina treat na to as plane angles or two-dimensional lang siya. Next, Nara, in dealing with plane surveys, knowledge of plane geometry and trigonometry is required. So makita na diri sa plane geometry nato kay naka 2D lang yun siya, two-dimensional lang yun siya, wala siya naka 3D. Diri pod sa ato ang trigonometry, taman lang siya sa Y o sa X axis. So wala siya Z axis nga naka 3D. Diba? Next. Scope and use of plane surveying. So plane surveys are carried out for the engineering projects on sufficiently large scale to determine relative positions of individual features of the Earth surface. So yes, magamit ito ang plane surveying sa mga engineering projects like road construction, building construction, o unsa pa man diha nga related no sa engineering ang mga projects. So magamot nito ni siya kay for example kung magplano ta og dalan, di ba kailangan nato ma-plot ang points sa mga sa dalan, kailangan to ma-plot ang points kung unsa kataos asa siya dapit nato itukod asa ang boundary sa dalan. So yes, mo na importante ang surveying kanang it plays a huge role sa mga engineering projects and so on. Next, plane surveys are used for the layout of, so nara siya sa highways, railways, canals, fixing boundary pillars, construction of bridges and factories, and etc. Yes, so mga layout. Sa pag-layout, dira, kung asa ra siya taman, kung maghimo ra ka highway, asa ang edge sa imong dalan, asa ang kuan, so natay mga plots nga ginasunod or points. So for majority of engineering project, plane surveying is the first step to execute them. Plane surveys are basically needed for proper, economical, and accurate planning of for all engineering projects. So as what I have said kanina, kung magplano og dalan, need mo mahibalan ang zaman, ang mga points. No, dagan i-consider ang elevation kay para mo na ang imong consideration sa imong pag-design kung unsa ka baga,
ang imo ang PCCP, unsa dapat kabaga ang imong mga base course and etc. Makabalo na mo ana economical and accurate planning, 'di ba? So for example, if nanay plano pag execute pod ninyo ana sa plan sa actual, so need pod na to i-layout, 'di ba? I-layout na to for example, makabutang man na siya dito sa plano, nakabutang at station 0 plus 0, 300 or let's say inana kay dira nakabutang dapat inani dira mag-start ang line canal up to station 0 plus 500. So kana kailangan na ninyo siya ipang plot nga points kung asa na siya. So mo nang need yun na to ang surveying. Nakabutang diri first step to execute them. Okay, kailangan niyo na to siya i-layout before na to siya i-build dira. So division of plane surveying. So division or types of surveying. So we have chain surveying, traverse surveying, compass and theodolite surveying. So familiar naman ng traverse, no? Next, plane table surveying, ordinary leveling. So chain surveying. So chain surveying is the simplex type of surveying in which the area to be surveyed is divided into a number of triangles. The length of the sides are measured and the interior details are recorded. The whole area is then plotted on a drawing sheet to a suitable scale to produce a map. So, if naka-isa ka area diha, maghimo daw ka og triangles. I-form mo maghimo kag daghang triangles gamit ning chaining pins. No, mga chaining pins man siya oh. Gamit ning chaining pins tapos mo na nito, diha na nimo ihapon pila ka pins, asa din nimo siya i-draw. Dito scale nimo siya para makaproduce mo og map. Next, kay traverse surveying. So, kabalo naman traverse surveying, no? So, traverse surveying is a type of surveying in which the plot of land to be surveyed is enclosed by a series of straight lines, making angles with one another. The length of the lines and the angles are measured and plotted with all interior details on a drawing sheet to a suitable scale to produce a map. So, kabalo naman mo aning, ay familiar naman mo aning traverse surveying, no? In fact, perform gay mo sa inyong laboratory gamit compass, 'di ba? So inana lang na kay lines, na kay measurement sa lines. Also naapod kay angles, 'di ba? Angles and directions, kung ano yung latitude and departure, tapos kung makuha niyo ang latitude departure, mag DPD ba mo or DMD, tapos kuha ninyo ang double area, tapos mahuman i-divide niyo to para makuha na din niyo ang area or whatsoever. 'Di ba? So inanaon kabalo na pod mo sa kon pag-solve kung naay missing datas, 'di ba? So dira ninyo na siya ma-apply, guys. So plane table surveying. So plane table surveying is a graphical method of survey in which the field observations and plotting are done simultaneously. It is simple and cheaper than theodolite survey, but it is mostly suitable for small scale survey. So yes, small scale lang ni siya, guys. Kaya for example, na tripod na din kay board, tas butangan din mo papel taas sa board, tapos nadapat mo gitawag aning alidade o alidade kay diha mo basta guys kung pag try mo tan sa YouTube unsaon siya simultaneous gyud siya, guys, kay pag survey ninyo diha diha pod mo at the same time nagdrawing na pod mo paper paper kung asa ninyo i-plot ang inyong map or ang inyong survey hon nga area. So, ana guys, gamit aning alidade, diha mo magtan-aw ka. Biday maning na murag bangag. Kanya, aton drawing, ha? Ako matan-aw. Ako matanaw akong drawing. Ay, ako sa nila akong picture. Okay. Ano na draw? Okay. So kanito na murag kaning bangag nga gamay. So diha ninyo tan-awon, diha ninyo i-cite kung asa tong rod. Magamit mo rod ani. So pag ma-cite ninyo ang rod gamit tira automatically kaning diri nga line kani siya mura mo na siya ruler. So pag cite ninyo kailangan niyo i-target diha ang rod. So pag makita niyo ang rod diha, ayan na din mo mag-drawing. I-drawing din niyo. So mo na simultaneous gyud siya nga panghitabo. So na siya plumb bulb to make sure nga kung asa ang center sa board or sa imo ang plate, dapat adupod ang
So man dito po naka-point or dito po natungod ang imong tripod. Napoy bubble tube pa to make sure nga kuan kanang horizontal gyud siya, level gyud ang board. Yes. Oo. So muna siya mga important features para sa plane table surveying. Next is the ordinary leveling. So it is a type of surveying in which the relative elevations of different points on the surface of the earth are determined. So kaning leveling kay mo na siya pagkuha og elevations kung unsa kalalom, unsa kataas. So kasagara guys magkuha ani og mga vertical distances ang atong kuhaon dira sa ordinary leveling. Okay? So next, okay, so let's proceed ta sa atong next topic which is ang station. Okay, si total station survey. So total station survey operation uses and advantages. So topics, what is a total station? Capability of a total station, parts of a total station, important operations of total station, distance measurement, angle measurements, data processing, display, electronic book, uses of total station, advantages of using total stations. So, to know total station more about total station, proceed ta. So what is a total station? The instrument can be used to measure horizontal and vertical angles as well as sloping distance of object to the instrument. So kaning total station kay is a kind of transit. Transit gyapon ni siya ha. So kung makita niyo atong ginatawag ninyo nga camera nga ulam na mo last time or kitong gigamit na mo atong first katong nag-pacing bitaw mo if nakaapas mo ato. So moto siya ang total station, yung ginatawag nga camera. Next, a surveying equipment combination of electromagnetic distance measuring instrument and electronic theodolite. It is also integrated with microprocessing, a processor, electronic data collector, and storage system. So amazing kay ni total station kay naa siya microprocessor. So muna siya ang mag-calculate no sa mga distances or unsa pa nga mga informations nga kaya niya ihatag. So automatic siya nang mo-calculate ana. Na electronic data collector, yes, so maka-determine siya sa angle, sa mga measurements and whatsoever na po siya storage system. So diha ma-store ang mga data nga pwede ra po nato siya ma-transfer no, sa computer para dili na ta magsige sulat-sulat. So next, proceed tabi. So capability of a total station. So microprocessor unit in total station processes the data collected to compute. Oh, so mag-compute siya og average of multiple angles measured, average of multiple distance measured, horizontal distance, distance between any 2 points, elevation of objects, and all the three coordinates of the observed points. Yes, so mo-solve po ni siya guys sa y-axis, sa x-axis o sa z-axis. So 3D na siya. So muna siya ang kaya i-solve or i-compute sa iyang microprocessor. So di ba powerful kaayo, easy na ang life. So these are the parts of a total station. So first, handle. So kaning diri sa taas ng area, ano na yung number 1 no? Sabi hopefully kuha na to ha. Okay. So number 1, natay handle. So kaning diri no, muna siya ang handle. Sa man to itong wait lang, kuha na to ni. Okay. Balik na ako diri sa ubos guys ha. Okay. So natay handle na adiri. Yes. Ay, no. Taas naman. Okay. Handle. So mo ni diri kini naa sa taas no mo na ang handle. So nay handle screw securing screw. So na siya mga screw nga naka-attach dira no para dili matanggal. Next, number 3 naa siya data input or output terminal. So murag naa di ang iyaang kung sa cellphone pa, memory card, ana, diya ma-store. Number 4,
instrument height mark. So dira, so nagi siya tunga-tunga sa optical, no? Tunga-tunga yun siya. So meaning mo na ang height of the instrument na diha nga area. Next, number 6, operational panel. 6, okay. So muna diha ang iyang nadi ang mga keys. Diha mo magsulat-sulat, mag-input kung unsa ang inyo ang nadi ang mga keys. Ipang-input ninyo kung mga operations. Yes, basta mo na siya. Tri-brac clamp. Okay, nara diri ang tri-brac clamp kana siya kay naka-attach na siya sa imong total station para di siya matanggal. No mo siya base or unsa ba? Oo. So napay tri-brac clamp mo na siya ang sa base padulong sa mo na siya lock bitaw from base padulong sa total station kaya ang 8 base plate. So mo ni siya ang base plate. So kanang base plate mao na ang mutungtong sa tripod. Number 9 na ay leveling foot screw. Okay, kung makita ni ninyo guys kana napoy isa dira tulo man ni sila kabuok. Sometimes upat nay uban nga upat napoy pero kasagaran tulo ra gyud na siya guys. So kana siya kaning leveling foot screw kana dang circular level adjusting screws. Tulo na sila guys. Mo na siyang imo na siyang ituyok-tuyok hangtod sa ang bubble kani guys, kani siya. So number 11. Circular level or bubbles, no? May bubbles diha guys. For example, yan na siya na circle, kanang outer circle. Na siya circle po nga gamay. Nga ang bubble, kailangan na nimo masulod diri sa center sa inner circle. Kailangan na nimo kay once ang bubbles na naana siya diya sa sulod sa inner circle, meaning na level na ang imong total station. So para ma-level na siya guys, mao ni ang imo ipang-adjust kanang leveling foot screw o circular level adjusting screws. Okay? And number 12, displays. Yes, so dira mo gawas tong mo siyang screen. O diha mo gawas kung sa nga angle, kung pilang angle, kung pila ang measurement or pila ang distance and whatsoever. So number 13 mo na ang objective lens. Okay, objective lens. So mo na siya ang kanon din siya ang sa front view na siya guys sa front view. Objective lens. So mo na siya ang katong ano sa lens. Lens kung asa mo reflect shot mo. 14. So, naa pa siya tubular compass slot. Okay. So, naka-built-in na gid ang compass saya ano. Dili na ta mag-ana-ana pa sa tong kamot. Dili na mag-ana-ana to sa tong kamot kung asa dapit. Kay nanay naka-built-in nga compass. Na siya optical 14. 15. Optical plummet. Mga plummet focusing ring. Plummet or plummet. Plummet lang ta kay Bisaya man ta. So, na focusing ring. So, kaniyo diha focusing ring o ba siya yung plummet reticle cover o optical plummet eyepiece. So kana siya diha guys, mo na siya ang functions para sa iya ang sa man para diri sa yang optical o kani sa makita. Mas nice gid no kung makahandle mo guys kay pagtan-aw man gud ana ninyo sa example kung mo-tan-aw na mo diri sa yang telescope. Kung mo-tan-aw na mo diri sa telescope naman gud may makita ana nga murag plus tulo na siya ka plus na mo na tong upper nga hair crosshairs na po lower crosshairs o katong middle hair. So kung makita na to siya guys, ma-adjust man gud to ninyo siya. Kaya to mga ginagmay nga adjustments nga ipa-move nimo siya dire sa left side ay sa right side or sa left side. Oo, so mo na siya imong i-biyo-biyohon. Murag i-adjust nimo siya kung asa nimo siya gusto ipa-move para mo center siya sa imo ang target or sa imo ang rod. Okay? Next, horizontal clamp. So, dira na siya yung horizontal clamp. 19 na po siya horizontal fine motion screw. So, same na gyapon na siya og function guys. Mga i-adjust gyapon na ninyo siya kung pagtanaw na gali ninyo. Pagtanaw na ninyo dito guys. Ay, lahi pa rin siya. Kaning fine motion screw mo din na siyang imong ilak kay kung i-fix na nimo bitaw ang total station nimo nga dili na nimo siya gusto mag-move. Okay? For example, mo ni ang total station nako. Ay, for example ha, mo ni ang total station. Pero ba siya? Ay, dili. For example, mo ni siya ang total station. Di ba kay pangitaon ako ang rod. Okay? Again, dili ba? So pangitaon ako ang rod.
kung asa dapit point ako ang kung asa nga point ang akong target nga pangitaon, syempre di ba naadad to ang rad. Dito man ipatong. So kung pangitaon ako ang rad, di ba nanaon ako hangtod sa makita na nako siya dito sa telescope. Once nakita na nako sa telescope, ay nakita na nako ang rad dito sa telescope, syempre i-fix na nako ni nga dili na siya mulihok-lihok. So pag dili na siya mulihok-lihok horizontally, ako na din siyang ilak. So mo na siyang horizontal clamp. Okay? Oh yes. So next, mano na siya ang horizontal fine motion screw. So connected rin na sila. So mas tsada if mo actual gid mo pohon nga para kamo gid makabalo nga amo di ang function ani nga ni unday siya. So number 20, data input output connector. Yes, kung kailangan connector pohon kung mag-transfer na mo datas. 21, asa man to? Tara. 21, external power source. O external power source ang ato amang good guys. Dili na nato kailangan og ana kay di battery mo gud ang total station. So dili na siya kailangan og mga connector. No. Number 22 na ay plate level. So kani diri mura gyud na siya bubbles guys nga nagpamatuod siya nga level na naka unsa na naka horizontally equally level gud sila ang imo ang total station. Kay kailangan man na dako mo gud na siya nga factor pod guys kung wala naka level kay syempre na changes gud sa ma-read niya nga data, di ba? So number 23, plate level adjusting screws. Kani diri kaning 23, 24, ay kanang 23 para na siya sang plate level or sa kanang murag bubble. Kani diri nga bubble oh. Oh, mo na siya dira. Pero kanang vertical clamp kani o kanang fine ay vertical fine motion clamp kani man gud siya guys, kani siya oh, kana. Kung asa naka-attach ang telescope, ma-move man gud na siya vertically. So either if mao ni siya, move man gud na siya ana-ana. Yes, so move na siya vertically. So aron pag nakita na nimo ang point or ang imong target, if gusto na nimo siya nga ilak, pwede na siya malihok-lihok, kana ra man ang imo ang kana ra nga screw ang imo ang i-adjust para ma-lock siya or diha nimo siya i-lock. 26 kay telescope IP, so diha ka mo tan-aw. Number 27, telescope focusing ring. So kani siya guys, namo ko instances guys nga pagtan-aw nimo sa imo sa telescope sa eyepiece kay blur siya. So para dili siya ma-blur, kung para mo malinaw na siya, kailangan nimo siya i-adjust. So mo na dia ituyok-tuyok lang na nimo ng number 27, mo ng telescope focusing ring para ma-focus siya. 28, pip sight. Okay, pip sight for easier pag-target nimo guys. Tungod mong gud kay telescope siya, di ba? So zoom kay ang imo makita, di ba? So na instances nga pagtan-aw nimo dili nimo makita ang rod automatically bisan og didto na ka naka-tan-aw nga direction. Tungod kay naka-zoom kay siya. So para easier, para dali-dali ang pip sight ang imong diha sa ka sa pip sight una magtan-aw kung asa imong target ra ang rad pag makita na ni sa website para dali-dali na lang nimo siya pangitaon dira sa telescope para ang imo na lang i-adjust nimo kay kanang number 17 na lang ang i-adjust kung asa nimo ipapadulong ang mga hairs. Okay, hopefully nasabtan na. Next, important operation of total station. So, distance measurement. Electronic distance measuring or EDM instrument is a major part of total station. Its range varies from 2.8 kilometers to 4.2 kilometers. The accuracy of measurement varies from 5 mm to 10 mm per kilometer measurement. Okay, so di na din magbag-o naa siya'y gamay nga sana kano na siya'y gamay nga say gitawag ana ha murag error di mo siya. Oo, murag ana ligas lang gud sa actual every 2.8 to 4.2 kilometers. So na siya mga ligas ngayon ana, diya siya magkana ligas-ligas. Oo, diya na siya. Oo, lagi sakto. Ayun lang. So diya siya
possible na magkaligas na ang result. Pag nana siya sa range nga 2.8 kilometers to 4.2 kilometers. So the accuracy of measurement varies from 5 mm to 10 mm per kilometer. So per kilometer mo na siya. Tapos they are used with automatic target recognizer. The distance measured is always sloping distance from instrument to the object. So kanang EDM mauna siya ang ga-measure sa iyang distance. Okay? Hopefully, masabta naman gid siya by pagpasahon nimo. Sensya na. Angle measurements. So the electronic theodolite part of total station is used for measuring vertical and horizontal angle. For measurement of horizontal angles, any convenient direction may be taken as reference direction. Yes, so mo nakadyada matuyok man gud na nimo ang sa imong total station. So, pwede ka makabuot sa imuang reference, no, reference direction or reference line sa pagkuha nimo sa iya ang horizontal angle. So, for vertical angle measurement, vertical upward direction is taken a reference direction. The accuracy of angle measurement varies from 2 to 6 seconds. So, mauro po na siya ang iya ang if may magkaligas-ligas no sa actual gid niya. So gagmay ra gid siya. So data processing. So this instrument is provided with an inbuilt microprocessor. The microprocessor averages multiple observations with the help of slope, distance, and vertical and horizontal angles measured. When height of axis of instrument and targets are supplied, the microprocessor computes the horizontal distance and XYZ coordinates. The processor is capable of applying temperature and pressure corrections to the measurements if atmospheric temperature and pressure are applied. So, so mao po ni siya guys ang isa sa mag-compute kining pag-process niya no. So, pag makakuha na gali siya og data niya, no, pag makuha na siya data sa height sa instrument, katapos mga unsa pa nga data siya kailangan, so automatic makahatag na din siya sa imo og distance sa XYZ nga coordinates. Yes, and also, di ba, naka-remember pa mo itong mga temperature corrections na to? O automatic pag yun siya mo solve, ang pag-solve niya sa imong distance kay automatic iyaan ang i-consider ang temperature o pressure nga mga errors. So, grabe, it's amazing and yes, convenient gid kay siya gamiton. Next, a display. So, electronic display unit is capable of displaying various values when respective keys are pressed. The system is capable of displaying horizontal distance, vertical distance, horizontal and vertical angles, difference in elevations of two observed points, and all the three coordinates of the observed point. So, muna siyang imo makita dito siyang screen. Ang pwede niya ipakita sa screen. So, yun na siya powerful. Makita na niyo tanan. So, napod siya electronic book. So, each point data can be stored in an electronic notebook like compact disc. The capacity of electronic notebook varies from 2,000 points to 4,000 points data. Surveyor can unload the data stored in notebook to computer and reuse the notebook. So kaning notebook mura siya og memory card no or USB o memory card yun siya mostly kinaka attach naman siya daan. O so meron siyang memory card tapos pwede nimo siya gamiton i-transfer nimo sa computer ang katong mga points nga nakuha tapos pwede na po siya gamiton outro. So, di ba, powerful and convenient, yun kayo siya. Next, uses of total station. So, the total station instrument is mounted on a tripod and is leveled by operating leveling screws. So, yes, on total station, ipatong nimo sa tripod, tapos mo to siya, katong bubbles, i-make sure nimo nga naa siya sa tunga sa inner, no, sa inner circle. Kay, man na siya ang proof nga, level na gyud ang imo ang sa total station. So within a small range instrument is capable of adjusting itself to the level position. So then vertical and horizontal reference directions are indexed using onboard key. So pwede na po nimo i-type daan no kung unsa ang imong mga reference directions.
So when target is sighted, horizontal and vertical angles as well as sloping distances are measured, and by pressing appropriate keys, they are recorded along with point numbers. So guys, ang may tabuan na niya guys, kung ma-observe ninyo pohon, pag i-move ninyo ang kuan, pag i-move ninyo ang total station, kung asa siya, may random numbers nga manggawa sa yang screen or sa display. So, mauto siya ang mga angles nga makuha. So, inana siya kanindot, no? Kay, once i-move nimo siya, inana siya yung mga makita na nimo diretso ang angle. Tapos, i-press, na lang din kay i-press para ma-record to sa yang notebook, no, or sa system. So heights of instrument and targets can be keyed in after measuring them with tape. So kung kailangan pa nimo sukdon nga ikaw gyud o magamit kag tapes, pwede na po nimo i-type din dito kung pila ay haday niya i-compute. No, advantages of using total station. So the following are some of the major advantages of using total station over the conventional surveying instruments. So number one, field work is carried out very fast. Yes, dali na kayo kay dili pa. Diretso naman yung makita dito. Once ma-set up na nimo ang total station, then makita nimo diretso. Na second, accuracy of instrument is high. Yes, klaro. Mas iwas error gyud siya. So ang accuracy high. So manual errors involved in reading and recording are eliminated. Oo, so manual errors. Walay na. Next, calculation of coordinates is very fast and accurate. Even corrections for temperature and pressures are automatically made. Yes, so manang dali ra gyud siya, no, convenient yung kayo. 5 computers can be employed for mapping, making and plotting contour and cross sections. Contour intervals and scales can be changed in no time. So yes, so manong dali ra gyud kay siya, kay dali ra man nimo ang points nga ma-record, pwede ra man nimo siya diretso ma-transfer sa computer, tapos yes, pwede siya ma-plot, tapos mahimo na siya og map. Diba? So if you have any questions, pwede ra ninyo i-chat sa group chat, no, para matubag dito. And thank you for participating. So napakoy isa ka slide. One last, no. Para may tawa ni guys, puhon pag mag-ano na ta. Wait lang. Okay. So mas kuan magud guys nga kabalo na mo unsaon pag na may idea unsaon pag set up og total station kay puhon pag mag laboratory activity ta, at least na mo idea unsaon, dili na kita sige balik-balik, no, kung unsaon na mo idea. So, na 10 steps to set up a total station. So the process for setting up the device is fairly simple. Just follow these 10 steps and you will be ready for your total station survey. So first, gather your instrument. So mo to guys, um, pwede rin mo mag-borrow dito sa laboratory katong 5103 na asin mamalu dito. Pwede rin mo mangayo saya o kanang borrower's form para makahula mo ani nga mga butang. Syempre, handle it with care kay mahal kay ni guys. If wala ko na sayop kay 60K plus or 70K plus marag nga na. And if ever na maguba diha guys, makasala, syempre kailangan yun niyo bayaran. Sa inyong grupo, no, mag-amot-amot yun ang inyong grupo. So nahitabo nga incident before, and yes, sadly mo nakabayad gito sila. Dili kay ko sure kung nakabayad, pero moto or gipaayo lang ba nilang instrument. So mahal kay siya guys, mahal. So inyo gyud siyang bantayan. So sa technique na mo sa una, pag mag-field me, magamit me, nagid may isa ka groupmate nga among ibilin. No, ibilin gid na mo sila didto sa total station kay sila magbantay kay in kasog dabi wala mong good na lock ang tripod or wala kay siya na lock, ay wala na nga lock nga na or wala kay siya natusok og sana wala kay siya natusok og ay sa ground, so may tabo gamay lang nga hangin pwede na siya makatumba. So mo nang mas tiyada if magbutang gyud mo og tao dito sa station. Okay? So mo siya ang total station na tripod kaning Tribrac. Oh, ay Tribrac. Tribrac. Tribrac or Tribrac. So, kana siya guys, ang sa ato ang instrument dito sa school kay
naka-attach na ning tribrac sa total station mismo. So dili na nimo kailangan nga ikaw gyud ang mag-attach total station kay naka-attach na ni siya daan. So communication cable, power cable, kani guys, yes, ang kaning power cable marg wala naman ni siya kay di battery man gyud. Oo, battery man gyud ning atoa so ibutang lang nimo diha sa kilid. So pwede na i-chargeable lang ang battery man gyud. So na battery pack, surveyor controller, wala pud toy controller ang atoa, survey stake or nail, tapos mali. Malit nga kanang murag martilyo. So second, establish the mark a point of reference. So kung asa ka mag-reference, ang imong stake or nail, imo siyang ibutang dito. Pwede nimo gamiton ang martilyo if naka martilyo. Set up the tripod at the reference. So ibutang nimo ang tripod. I-make sure nimo guys nga naka-straight ka siya sa imong stake. May tabo na guys. Kasagara mong good tripod guys kay di laser na ay laser. So tan-aw na nimo tong laser kung naa ba siya taas sa stake, kung naa meaning na siya sa center. If wala yung laser, plumb bulb yun siya yung gamiton, no? Next, attach the tribrac and course level. So, as what I have said, ang tribrac kay sa ato dito sa school, ang tribrac kay naka-attach na siya daan sa atong total station. So, once nabutang na nimo ang tripod, ibutang na nimo ang tribrac o katong total station dito, tapos na-screw sa ilalom, imura to siyang i-make sure nga ma-shoot din na sa tribrac, no, shot imor din siyang i-lock. I-make sure gini mo nga na-lock siya og tarong kay para dili siya maibot-ibot. And also guys, kani bitong tulo, kaning tulo diha sa kani nga kani bitong tulo kana mga stand sa tripod. I-make sure na ninyo guys nga nakalubong na og ayo sa sa ground kay para dili siya madali matumba sa hangin. And pag ito na po ninyo kay hiposo na ninyo kay iuli na ninyo sa laboratory, make sure nga limpyo pod siya, okay? So view toro the Tribox optical plummet. Oh, so tanak kasara wala naman ni sa ato kana siya wala na ng plummet. Next, so mo ni siya kung iyon sa inyo guys na i-bubble, so na i-circle tapos na inner circle. Kani ding nga circle o kani siya kani ay ala. Tako kay basta kaning ikatulong nga circle. Kana siya mo na siya ang bubble. So i-make sure niyo ang bubbles na sa tunga sa inner circle kay meaning ana level na siya o adjust as necessary. Using this initial course instrument, get the tripod as close as possible to be totally level and directly over the point of reference. So ang inyong buhaton na guys, kato itong mga screws o kaning tulo ka screw muna ang inyo ang sorry. Kanang tulo ka screws mo na yung ipang-adjust hangtod sa katong bubbles, mabutang na siya sa sulod. So place the total station on the tripod. So yes. So dili na siya may tabo kaning number 6. Dili na siya applicable sa tuwa since I have said kaganina nga ang tribrac naka-attach na siya sa total station. Next, i-connect ang cable. So dili naman kay na wala naman tayong mga cables nga need i-connect ato kay wala man pud tay controller. So power on. Yes, so pag nabutang na ninyo to nga na level na ninyo tanan, tanawon po niyo ang level dito sa 'di ba na ay 'di ba na ay course level pod sa naataas sa total station, tanawon po ninyo to kung naka-level na siya, pwede ninyo i-power on. Pag power on ninyo, so make fine adjustments. So lion ninyo sa telescope kung na-blur ba, kung blur ba, na klaro na ba, ang visible na ba tong mga hairs. So if okay na, if dili pa, ipang-adjust ninyo tong mga screw sa kilid, katong diri, o katong diri sa optical, bitaw sa telescopic, sa eyepiece niya, dapit. So ipang-adjust ninyo para okay na. Then if makita na, if level na and all, so you're ready. You are now ready to begin taking sighting. So, nga na lang. As simple as that, nga na kadali ang pag-install sa kuan. So at least karon na namoy overview, na namoy idea kung unsay buhaton puhon sa tong field, no, dili na kayo gagmay na lang reminders from me, and gagmay na lang po nga questions from you since na naman tay guide daan. So mao lang sa ni siya para sa ato ang matawag na ko ni 9.1 9.1 nga lecture class kay napa ni sumpay. Okay, napa ni siya sumpay para ani nga topic. So if you have questions,
And unsa pa man, you can just ask me dito sa GC, no? And hopefully, if dili ko busy, more busy yun kayo, replyan na punta mo soon as mabantayan na ako o makita na ako. And I hope yes, you will study for your midterm exam this Saturday, no, November 11. So, may tabuan na guys. Atong time ana kay slot 2. So, 11 to 11:15 a.m. to 2 p.m. No, so basta maghatag lang og announcement ana o sa classroom assignments pod kung asa dapit. So please study and prepare, make bawi for your midterm exam para makapasar sa midterm grades. So more to siya guys. Thank you for listening and God bless and bye.